mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpahiwatig ng suporta si Pangulong Bongbong Marcos sa rekomendasyong magdeklara ng food security emergency sa bigas. Ginawa na raw kasi ng gobyerno ang lahat ng hakbang para makontrol ang presyo nito. At kapag naipatupad na, mailalabas sa merkado ang libo-libong sako ng bigas ng National Food Authority para mapababa ang presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo nagsabing ginawa na ang lahat para maibaba ang presyo ng bigas pero hindi pa rin ito nangyayari. Kaya ngayon pa lang ipinahiwatig na ng Pangulo na suportado niyang rekomendasyong magdeklara ang Department of Agriculture ng food security emergency sa bigas. Well, we are still waiting for the recommendation of the Price Coordinating Council, but siguro next week matatanggap na formally ng DA yung kanilang rekomendasyon. And the recommendation, I believe, is going to be to declare an emergency. Kapag idineklara ang food security emergency, maaari nang ilabas ang buffer stock na bigas ng National Food Authority at idadagdag sa ibinebenta sa merkado. Pag nangyari ito, inaasang bababa ang presyo ng bigas. The reason that we are doing this is ginawa na natin lahat upang ibaba ang presyo ng bigas. Ngunit the market is not being allowed to work properly. Hindi nasusundan ang demand and supply curve dahil hanggang ngayon kahit ibaba mo lahat ng inputs, ang pagbenta pa rin, mataas pa rin. And so we have to force that price down and we have to make sure that the market works properly. Ayon sa NFA, aabot sa 700,000 bags ng bigas ang nasa warehouse nila ngayon. Dagdag pa dito ang nakaimbak na palay na hindi pa nagigiling. Kung sakaling man pong matodo na natin, full blast, maghiling na po natin lahat yan, ay kabuuan po niya ng buong bansa ay meron po mga 5.7 million bags. Ngayon po, doon sa for calamities na alam natin, dapat hindi po tayo mawawalan yan, ay kalkulado naman po ang ilalabas natin yan. No? Hindi po natin ilalabas yan ng lahatan. Nandyan na po yung ating mga kadiwa kiosk. Ayun po yung isa na nakaplano po. Lahat po ng dating retailers ng NFA, yung dating pinaka-latest na listahan ng mga accredited retailers namin, ay sila po yung uunahing itatap kung sakasakali man pong bababat. Tuloy din ang ibang programa ng Department of Agriculture para magkaroon ng abot-kayang bigas. Dito sa Murphy Market sa Cubao, Quezon City, binaba na rin sa 38 pesos kada kilo ang Rice for All simula ngayong araw. Ito yung itsura sa malapitan ng bigas na yan. 25% kung tawagin ang bigas na ito, ibig sabihin 25% ng mga butil ay durog. Bukod dyan, nagbebenta na rin dito sa pwestong ito ng sulit rice kung tawagin. Ito naman yung 100% broken na bigas. Sa aming mahirap, bagay sa amin yan, on budget. Sa Pasay City Public Market, ngayong araw din darating ang 38 pesos na bigas. Maganda, mahal sa yan, at saka mura. Siya po yung bestseller namin dito. Siniguro rin ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng murang bigas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dahil sa pagmumura, pambabastos at umano'y pag-utos na pumatay, hinaling sa korte ng ilang kaanak ng EJK victims at human rights group ang pagpapadisbar bilang abogado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Maki Pulido. News, video clips, social media posts, pati testimonya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom. Sinabi ko yan sa mga pulis. Kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Ang ilan lang sa ebidensya ng grupong naghain ng disbarment case laban sa dating Pangulo. Hinain ng petisyon sa Office of the Bar Confidant ng Korte Suprema na mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing at human rights defenders kaninang umaga. Hiniling din nilang habang pinagdedesisyonan ng Korte Suprema ang disbarment case ay suspindihin muna ang lisensya ng dating Pangulo. Na-trigger daw sila nang sabihin ng dating Pangulo na magiging abogado siya ng anak na si Vice President Sara sakaling magka-impeachment trial. Witness ang buong mamamayan dito. Nakita natin kung paano nagmura, nakita natin kung paano laitin ang mga kababaihan,
kung paano i-shortcut ang proseso, kung paano ibaliwala ang proseso, kung paano pumatay ng tao ang taong ito. At wala po siyang karapatan na maging abogado po sa ating bansa. Dinuduraan ni Duterte ang propesyon ng abogasya. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang dating Pangulo, pero sabi ng kanyang dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, hindi pa niya alam ang base ng disbarment case. Hindi ko alam kung anong magiging desisyon. Ayan siya na mag-iimbestiga sa disbarment. We'll leave it to them. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatuto, 24 oras. Pati linya ng LRT kinakabitan na rin ng jumper. Nabisto yan sa operasyon kung saan 100 kilong iligal na kable ang nakumpiska sa 50 bahay at tindahan. Nakatutok si Jonathan Andal. Napatakbo ang mga tauhan ng Meralco papasok sa eskinitang ito sa barangay 145 sa Pasay. Pero pagdating nila, nahugot na ang mga kable na naka-jumper o iligal na kumakabit sa linya ng Meralco. Pinutol, sir. Ano po nangyari, sir? Pinutol nila sa loob. Hinihila, sir. Nakita ko hinihila eh. Pero may naiwan pa ring mga iligal na kable, gaya nito na na-trace sa isang saksakan sa loob ng bahay. Meron ding nakakabit pa sa poste, may pinatong sa bubong, gumagapang sa loob ng mga eskinita, at meron pang nakabaon sa ilalim ng semento at lupa. Pag susundan mo, dito dadaan sa may kalsada, papunta rito sa kabilang bahay. Tapos pinadaan nila sa isang hose. Ayun, papunta na doon sa mga kabahayan. Pati ang power line ng LRT sa Baclaran Station, kinabitan din daw ng mga nagnanakaw ng kuryente. Tinakpan na ito ng tape kanina. Meron pong mga tapping point yung load side ng metro ni LRT. At the same time, sabi nga po nila, sila pa yung hinaharas po ng mga naka-illegal. Ang sumbong ng LRT ang dahilan kaya nag-operate ang Meralco kanina sa barangay Baclaran sa Parañaque, pati na sa barangay 145 sa Pasay na noong Biyernes lang nasunugan ng mga bahay. Si Tatay Rolando, di na tunay na pangalan, napilitan lang daw mag-jumper dahil hindi pa raw binabalik ng Meralco ang supply ng kuryente sa kanilang bahay matapos ang sunog. Bedridden pa man din daw ang kanyang bayaw. Alam namin mali. Ngayon lang talaga. Kasi napilitan kami talaga na. Kasi yung sumisigaw na yung bayaw ko na masakit talaga yung ano niya, mainit. Yun ang itinatanong namin ngayon kung kailan ibabalik yung ilaw namin. Sa kuryente po nila, pipilitin po natin ibalik yung kanilang serbisyo. Ikabit po natin yung meter. Si alias Tekla naman, aminadong higit 1 dekada nang naka-jumper dahil kapos daw ang budget. Alam ko naman na mali. Napipilitan ka lang din kasi yung hirap ng kitaan ng pera, kaya napapipilitan talaga ang kahit sino. Sa Meralco, ang binabayadan lang naman po ay yung bill deposit. That's around 1,580. Ang kasama na po yung kontador doon. Kasi sir, wala naman pong bayad yung metro. Let's say po may mga utang sila sa Meralco, we can offer naman installment. Mas mura pa yung legal kesa po sa illegal. Sabi ng Meralco, magsumbong pag may nakitang naka-jumper dahil ang konsumo ng mga ito sa kuryente papasanin ng mga legal na customer na makikita sa inyong electric bill sa ilalim ng system loss. Para lang mapababa namin yung system loss, sana mahikayat sila na wag nang mag-illegal at isumbong yung mga naka-illegal. Kung meron pong masumpungan ng mga naka-illegal, tutulungan po namin silang mag-apply. Matapos ang operasyon, 100 kilong iligal na kable ang nakumpiska ng Meralco mula sa 40 bahay at 10 pwesto ng tindahan. Kapag merong gantong additional or overloading, pwede po itong maging cause ng sunog. Ang mga nakitaan ng jumper, posible raw managot sa anti-pilferage law na may parusang multa na hanggang 20,000 piso o kulong na hanggang 12 taon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. May mabigat na mensahe si US Secretary of State nominee Marco Rubio sa China. Tigilan ang panggugulo sa Taiwan at Pilipinas. Kabilang sa pinuna ni Rubio ang pananatili sa exclusive economic zone ng Pilipinas ng monster ship ng China. Nakatutok si JP Soriano. Halos 2 linggo nang binabantayan ng Philippine Coast Guard ang monster ship ng China Coast Guard. Kahapon, muli itong niradyuhan ng BRP Gabriela Silang. China Coast Guard Vessel 5901
This is Philippine Coast Guard vessel BRP Gabriela Silang. You do not possess any legal authority to patrol inside the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intention. Ang China Coast Guard sumagot. This is China Coast Guard, vessel 5901. I'm performing law enforcement duties on the jurisdictional waters of the People's Republic of China. Sa gitna na nakababahalang ginagawa ng China Coast Guard na nagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mabigat ang binitawang mga salita laban sa China ng napipintong magiging susunod na US Secretary of State na si Senator Mark Rubio. Sa kanyang confirmation hearing sa US Senate, tinawag ni Rubio na harassment ang ginagawa ng China. There's this massive, I don't even know how to describe it, but this massive ship that the Chinese have built that's like headed towards the Philippines, and the Philippines feels threatened by it, rightfully so. We've seen this on a daily basis with the harassment and so forth, but on a daily basis. Mensahe pa niya sa China. The actions they are taking now are deeply destabilizing. They are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines and we have commitments to Taiwan that we intend to keep. They really need to stop messing around with Taiwan and with the Philippines because it's forcing us to focus our attention in ways we prefer not to have to. Si Rubio ay isa sa mga matibay na taga-suporta ng Mutual Defense Treaty o MDT ng Amerika at Pilipinas. That leads to PRC is the most potent and dangerous near-peer adversary this nation has ever confronted. They have elements that the Soviet Union never possessed. They lied about not militarizing and populating island chains in the South China Sea and the like. Samantala nagsagawa ng unilateral exercise ang ilang barko ng Philippine Navy sa bahagi ng Baho de Masinloc ngayong araw. Layunin ng pagsasanay na mahasa ang Navy sa paggamit ng modernong kagamitan. Kabilang dito ang mga barko ng BRP Antonio Luna at mga Del Pilar class patrol vessels na BRP Ramon Alcaraz at BRP Andres Bonifacio. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Diretsong kulungan ang Amerikanong nagpapa-extend ng visa sa Bureau of Immigration pero nabistong pugante pala at may tinatakbuhang kaso. Ang pag-aresto sa kanya, tunghayan sa pagtutok ni John Consulta. Extension ng visa ang pakidapat ng Amerikanong ito sa tanggapan ng BI. Pero pagpasok sa kwartong ito, kinorner na siya ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. We're agents from Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, okay? We were sent by the Commissioner of Immigration and we are here regarding your case in the US. Ayon sa BI, nagpunta sa Pilipinas ang puganting Amerikano para makaiwas sa kanyang kasong sexual assault sa US. Sinasabing nagtrabaho bilang isang masahista sa US at inabuso niya or pinagsamantalahan niya yung kanyang kliyente. Mismong US Embassy ang nagbigay ng impormasyon para mahuli ang kanilang kababayan na noong July 2024 pa may warrant kaugnay sa panggagahasa niya sa isang sineserbisyo ang kliyente. Inaalam ngayon ng BI kung may local case ang dayuhan bago ipadeport pabalik ng US. Sinusubukan pa namin makuha ang kanyang panig habang nakakulong sa BI Detention Facility sa Camp Bagong Diwa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi nasisiyahan sa ipinasang 2025 budget, kaya pinahahanapan ng pondo ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang programa ng kanyang administrasyon. Iginiit din ng Pangulo na hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ang impeachment laban sa bise. Nakatutok si Ivan Mayrina. Araw-araw pinupulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang mga departamento ang kanilang tilalakay saan kukunin ang kakailanganing pondo para sa prioridad na proyekto ngayong taon. Pag-amin ngayon ng Pangulo, hindi siya masaya sa ipinasang 2025 budget ng Kongreso dahil sa ginawang paglipat-lipat ng pondo sa Bicameral Conference Committee. The budget as was passed, you could describe it as suboptimal, but we are remedying that situation. Let me put it simply. Ang ginagawa natin ay yung mga masyadong nawala sa NEP, sa National Expenditure Program, na hindi na nabigyan ng pondo,
ay hinahanapan namin ng mga savings para maibalik ang mga pondo yan. Ito ay kahit pa halos 200 bilyong pisong halaga ng insertion o mga isiningit na mga mambabata sa budget ang navito o hindi pinalusot ng Pangulo. Ilan sa pinahanapan ng pondo ng Pangulo para sa mga dam na mahalaga sa irigasyon at flood control. Ang pondo para sa proyekto sa edukasyon at pondo para sa pagsusulong ng turismo ng bansa. Legacy projects o mga proyektong may direktang epekto sa mga Pilipino ang nais daw niyang bigyang prioridad, lalo pat ngayong taon ay mangangalahati na siya sa kanyang 6 na taong termino. Sinabi yan ng Pangulo sa ceremonial turnover ng mahigit 3,000 housing units para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. At hindi raw tulad ng mga naunang housing projects na nakatiwangwang at hindi napakinabangan, tiniyak daw nila na ang mga ito may tubig at kuryente, may pampublikong transportasyon at malapit sa kabuhayan ng mga residente para tiyak na matitirhan. Sa datos ng Department of Human Settlements and Urban Development o DASUD, 88 sa 188 na mga housing project ang natapos na o kabuang 58,000 na housing units sa buong Region 8. 45,000 daw ang tinitirhan na. Tungkol naman sa nakahaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, sumang-ayon ng Pangulo sa opinyon ng kanyang Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile na magkakaroon ng hindi magandang precedent kung susundin ang pag-iisip sa likod ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo nung Lunes laban sa impeachment ng bise. Pero nanindigan pa rin ng Pangulo na hindi ngayon ang tamang panahon para gawin ito. He is right. There is a consequence to, there will be a precedence and it will be very problematic. The House doesn't have a choice and the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Mula sa Burauen, Leyte, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Inilipat na ng COMELEC sa kanilang warehouse sa Laguna ang naunang naimprenta na 6 na milyong balota at kailangang ulitin alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Ire-recycle ito para muling mapakinabangan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bilang paghahanda sa pag-imprenta ng mga bagong balota para sa May 12 elections, tiniyak ng COMELEC na maayos ang takbo ng 4 na printer ng National Printing Office na gagamitin na rin para mapabilis ang pag-iimprenta. Ito yung mga balotang kasama na ang pangalan ng 5 aspirant na nakakuha ng temporary restraining order mula sa Supreme Court matapos silang madeklarang nuisance, madisqualify o makancel ang Certificate of Candidacy. Yun namang 6 na milyong balota na hindi nagagamitin dahil wala doon ang pangalan ng 5, sinimulan ng ilipat sa Santa Rosa, Laguna warehouse ng COMELEC. Doon ay ihahanda ito para doon sa proseso na kung tawagin nila ay paper melting o tutunawin yung papel para ma-recycle at mapakinabangang muli. Paliwanag ng COMELEC dahil public record ang mga balota, kailangan sumunod sila sa regulasyon ng National Archives of the Philippines. Doon daw ibinase ang rekomendasyon ng COMELEC Disposal Committee na i-recycle ang papel na mula sa sisiraing mga balota. Kami po ay na-inform na yung dating proseso ng micro-shredding ay hindi na po ubra ngayon. So ang gagawin po natin sa lahat ng papel, lahat ng balota na didispatcha ay direkta po itong tutunawin sa isang solution, direct recycling po ito. Papel na lang po talaga yon, nag-breakdown na po yon, wala na po lahat ng features, talagang tunaw na tunaw po. Sinabi rin ng COMELEC na hindi matutuloy ang production nila ng bagong balota sa Lunes o Martes dahil kailangan pa ng mas mahabang panahon ang pagbabago sa election management system. Ang EMS po ng COMELEC ay walang add feature. Ibig sabihin po nun, gustuhin man naming magdagdag, hindi kami makapagdadagdag ng pangalan basta-basta. Yung pinadadagdag na pangalan ng Korte Suprema na 5, isang senatoriable, 4 na local candidates, kailangan muna naming baguhin yung election management system. Lagyan siya ng add feature bago pa po kami makapagdagdag ng pangalan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Tonight na ang deadly finale ng Winners War na punong-puno pa rin ng pasabog at sorpresa. At kasama ang mga kapuso, nakasubaybay rin ang ilan sa lead cast na nasa Cebu ngayon para sa Sinulog Festival. May report si Bea Pinlac. Kaliwat ka ng mga sikretong ibinunyag. Ang hatid ng top-rating GMA murder mystery drama na Widow's War sa mga kapuso gabi-gabi.
At sa inaabangang pagwawakas ng kwento sa Palacios Mansion mamaya, Mabibigla pa rin sila, pero basta may pasabog kasi sa end na maski ako medyo naloka ako dun sa ending. But maganda siya talaga. Meron pang isang pasabog tonight na dapat nilang abangan. This time, I'm sure they didn't see this coming. aminado ang cast na kahit sila nagulat sa pasabog na si Jericho na ginagampanan ni Royce Cabrera, ang mastermind sa patayang naganap sa Palacios Mansion. Tumindi yung kagustuhan ko tapusin ng mga Palacios. Lalo na't may kanya-kanya silang hula noon kung sino talaga ang salarin. Ang hula ko nung una, si Ma'am Ruth, played by Miss Jacqueline Blanco. Pero mali ako pala. And then nung na-reveal na sa akin na ako yung mastermind, so ayun, happy, grateful, and then tsaka ako pinaghandaan yung mga natitirang episode. I had an inkling, may pakiramdam ako na siya. So meron kang parang feeling na parang sabi ko na si Jericho talaga all this time. Hirap na raw sila ngayon magpaalam sa Widow's War lalo't natuto, humanga at mas napamahal na sila sa isa't isa. I've gotten close to the cast members, to the staff, kasi ang tagal din namin siyang ginawa. So I think yun yung pinaka mamimiss ko at yun yung pinaka nag-leave ng mark sa puso ko. At patunay ng magandang samahan ng Widow's War cast ang successful back-to-back mall shows nila sa Cebu kanina para sa Sinulog 2025. Bukod sa stars ng Widow's War, makikipiesta rin sa Sinulog ang stars ng paborito nating GMA shows. Kaabang-abang ang mga performance ng cast ng mga Batang Riles, Lolong Bayani ng Bayan at Binibining Marikit sa iba't ibang mall sa Cebu sa mga susunod na araw. Para naman sa mga team bahay, mapanonood live ang Sinulog Festival sa Linggo sa Sinulog Festival 2025, the GMA Regional TV special coverage. Live yan sa gmaregionaltv.com at sa social media pages ng GMA Regional TV, GMA Regional TV News at GMA Integrated News. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.